Ang video natin ngayon ay patungkol sa pag-handfeed ng Sun Conure, ng 2 weeks old na baby Sun Conure. So sa unang ginagawa natin ay nagkakayod tayo ng saging. So kapag nagpapakain ako ng handfeed na baby Sun Conure, ay hinahaluan ko ito ng mga prutas like saging. So pwede din naman kayong mag-add ng mansanas or iba pang prutas na pwede nyong kayo din. Pwede rin naman yung gulay like kalabasa, patatas na nailaga na, at mais. At pwede nyo rin lagyan ng hard-boiled egg yung handfeed ninyo. Yan. So pagkatapos kong kayo din yung saging, nagdikdik naman ako ng chick booster. So hinahaluan ko ang aking handfeed ng chick booster. Yung chick booster na ito yung pang manok. Pinapakain sa mga sisiw na manok. Para naman maging smooth yung pagpasok o paglunok ng handfeed natin na ibon, ay dinidikdik ko muna ito bago ko ihalo doon sa saging na ating kinayod kanina. So dinidikdik ko ito ng maigi para walang sagabal. Maya kapag isinubo na natin doon sa handfeed natin na ibon. So ganyan lang kay Bonatics ang ginagawa natin. Talagang dikdik lang ng dikdik. Pagkatapos ay isinalin na natin at nagdagdag pa tayo dito ng iba pang ingredients para mas lalong masustansya yung pagkain. So nag-add tayo dito pa rin syempre nung handfeed formula. So konti lang naman yan para hindi manibago yung ating ibon, yung baby Sun Conure natin na 2 weeks old. So nag-add din ako ng vitamin, kaya konti lang, ng electrolytes kasi kailangan niya yan. Kailangan niya nung ibon para hindi siya ma-dehydrate. So nag-add din ako ng calcium powder. Ayan, nag-add ako. Mahalaga yung calcium, mga kaibonatics, sa mga handfeed natin para lumaki yung mga buto nila at tumibay. At nag-add na ako ng iron para hindi sila anemic sa kanilang paglaki. Siyempre ito, yung lukewarm water, yung pinakuluan natin kanina, at nung maligamgam na, ito na yung kayang-kaya ng malunok ng ating handfeed na ibon. Ito na yung pinanghalo natin. Hindi yan tap water kay Bonatics, lukewarm yan, medyo maligamgam para hindi malamigan yung butsi ng ating ibon na 2 weeks old. So halo-haloy lang natin na ganyan mga kaibonatics para matunaw at maghalo ng mabuti yung mga sangkap na nilagay natin o inihalo natin dito sa ating formula. At ito na, makakainin na natin yung ating handfeed na baby Sun Conure. Ayan, talagang gustong-gusto niya itong ganitong So bali ito yung formula na inulit natin nung binili ko yung parents niyan from handfeed. Ganyan yung formula na ginagawa ko noon. Ginamitan ko talaga ng kutsara. Yung kutsarang binuluktot yung dulo para sakto dun sa beak nung ibon natin na handfeed. Kasi yung first batch na natin na handfeed natin na Sun Conure, which is isa lang yung natira dahil pinatay nga nung parents yung unang dalawa na anak nila. So nagkaroon ng problema yung pag-handfeed ko dun sa unang anak nila yung natira. Bali nagkaroon siya ng tubig dun sa kanyang baga.
So sa kadahilanang yun, hindi na natin siya naagapan. So namatay siya. So hindi na natin siya na i-vlog sa lungkot natin doon sa pangyayari yun. So this time, binalik ko yung dati kong style ng pag-hand feed sa kanila. Ito na nga yung ginagamitan ng kutsara. So yung nauna na mga kapatid nito, yun nga yung namatay, syringe yung ginamit ko. So lumubo yung butsi niya at nagkaroon ng yun nga, ng tubig na bagaan yung tawag nila na bagaan at natubigan yung baga niya. So hopefully itong hand feed natin ito ay mabuhay at lumaki. So ganyan yung style o technique na ginamit ko noon dun sa parents niya, itong Sankunur na to. So nung nabili ko sila, ginamitan ko rin ng kutsara. Yung kutsara na yan na ginagamit ko ngayon, hindi yung ginamit ko dun sa mga magulang niya. So nabuhay naman sila. Ayan. At inuulit ko lang ulit. So yung pagsisiringe kasi, applicable naman yan. So depende sa sa naghahandpid talaga. So ito yung gamay natin na kutsara ginagamit sa paghahandpid. Pero dun sa pag lovebirds naman, ang inahandpid natin ay syringe naman ang ginagamit ko dun, yung Greenville. Sanay tayo sa paggamit ng syringe dun sa mga lovebirds. Pero pagka Sankunur naman, kutsara ginagamit ko. Kasi kapag ginamitan mo na syringe yung ganito, maaaring bumara yung mga hinalo nating mga prutas dito sa So hindi kasi ako gumagamit ng blender. So bali manual tayo dito. Sira kasi yung blender namin, kaya manual muna yung ginagawa natin. Kinakahid muna natin, tapos dinidikdik talaga ng pandikdik natin para maging pino. Ayan yung ginagawa natin, pinupunasan natin para walang excess na na hand feed feeds dun na sa crop na dumikit o matapon. Kasi pag yan, hindi natin nilinis yan, hindi natin inalis yung mga nahuhulog na hand feed na na yan na pinapakain natin, maaaring maging yun, sanhi yun ng bakalang gamin itong ating mga hinahan feed na ibon. Lalo na yung hand feed formula natin ay medyo parang may sugar content sa yung saging. So may tendency na talagang pwede siyang langgamin. So ganyan din yung nangyari doon sa mga naunang hand feed din natin noon ng mga African lovebirds. So hindi ako aware na nilanggam pala sila kahit buhay. Kailangan hindi ko sila nabanlawan. Hindi ko na hugasan yung beak nila na mayroong hand feed formula na nahulog dun sa kanila, sa gilid ng kanilang mga beak. So kaya naman sila ay nilanggam. So yun yung masakit na part sa nag-hand feed. Talagang dapat talagang aware tayo sa na malinis yung yung beak nila. So ayan, tapos na siyang kumain. So nilagay ko na siya dito sa kanyang improvised incubator. So nilagyan ko yung incubator ng timer na kung dumating na siya sa certain degrees ay may kusa na siyang mamamatay. At gumamit ako ng ilaw diyan na 3 watts na ilaw. So ayan, yung ating timer.